Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Ang mga magulang ang tumatayong pundasyon sa isang pamilya. Kapag mabuway ang pundasyon, maaaring magkaroon ito ng masamang epekto sa paglaki ng kanilang mga anak. Bawat pangyayari sa loob ng tahanan ay may napakalaking impact sa paghubog ng pagkatao ng mga bata. Kung ano ang naranasan nila sa loob ng kanilang pamamahay ay tiyak na magre-reflect either sa kanilang ugali o sa kanilang buhay sa kanilang pagtanda. At ganito nga ang nangyari sa kasong ating tatalakayin sa videong ito. Si Luis Garavito ang nabansagang pangalawa sa pinaka nakakakilabot na mamamatay tao sa Colombia. Tinatayang nasa 200 na batang lalaki ang pinaslang nito sa loob ng 7 taon. Lahat ng masasamang ugali niya ay nag-ugat sa loob mismo ng kanilang bahay. Ano nga ba ang nangyari at paano nasadlak sa ganitong kadiliman si Luis Garavito? Samahan niyo ako at ating balikan ang nakakakilabot na kasong ito na pumaslang sa 200 mga bata. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Colombia. Ang bansang ito ay matatagpuan sa South America. Nabalot ng kaguluhan at gera ang bansang ito ng 19th and 20th century, mga political conspiracies, kaguluhan na hatid ng mga narco-empires at mafias. Kaya't nang tumuntong ng 1990s, manhid na ang mga tao sa mga kaso ng pagpatay at karahasan sa bansa. Hindi na bago ang mga balita ng pagpatay at mga kaguluhan sa telebisyon. Naging normal na usap-usapan na lamang ito o tsismisan sa tuwing magkikita-kita ang mga magkakapit-bahay. Nang sumapit ang taong 1992 hanggang 1997, kaliwat kanan ang balita ng misteryosong pagkawala ng mga bata sa bansa. May mga pagkakataon na nakikita na lamang ang mga labi ng mga batang ito sa mga liblib na lugar. Wala ng buhay, ang iba naman ay buto na lamang. Ang iba ay pira-piraso na ang mga katawan. Karamihan ng mga batang ito ay nagmula sa mahihirap na pamilya. Sa dami ng mga krimen, ang iba ay hindi na rin nai-report sa otoridad. Parang naging normal na senaryo na lamang ito sa pang-araw-araw. Ngunit nagbago ang lahat nang sumapit ang Hunyo ng taong 1998. Isang lalaki na taga Genova, Quindío Province ang napadaan sa isang bakanting lugar at doon ay napansin niya na may ibon na nagkukumpulan. Sa isip ng lalaki, iisa lamang ang ibig sabihin noon, na maaaring may hayop na nabubulok sa lugar at kinakain ng mga ibon ang natitirang labi ng hayop. Lumapit siya sa kinaroroonan ng mga ibon at doon ay napagtanto niya na hindi pala hayop ang pinagkakaguluhan ng mga ibon. Sa lugar na iyon, nakita niya ang nabubulok na katawan ng 3 batang lalaki. Dali-dali niyang inireport ang nakita niya sa mga pulis at ilang sandali lamang ay dumating na nga ang mga otoridad sa lugar. Sa palibot ng labi ng mga bata, nakita ng mga pulis ang bote ng mga alak at mga plastic bags. Ang mga biktima ay tinatayang may edad 9, 12 at 13. Baka sa labi ng mga batang ito ang pang-aabusong naranasan nila bago sila masawi. Ang ibang bahagi ng kanilang katawan ay pira-piraso na din. Base sa isang witness, nakita nila ang isang lalaki na nasa isang parke. Kausap ang mga batang ito. Namimigay di umano ang lalaki ng pera at pinapangakuan ng mga bata na dadalhin sila sa isang rancho kung saan makakahanap sila ng mga baka. Subalit masyadong malayo sa kanila ang kinatatayuan ng lalaking ito, kaya't hindi nila nagawang ilarawan ang eksaktong hitsura ng nasabing lalaki. Dahil napakalimitado ng mga ebidensya, walang naging malinaw na lead ang mga pulis, kaya walang naging pag-usad sa investigasyon. Ngunit sa pagdaan ng mga buwan, sunod-sunod pa rin ang pag-atake ng sospek. Bandang Hulyo at Setyembre ng parehas na taon, 14 na katawan pa ang natagpuan ng pulisya sa karatig-nayon na Villa Vicencio. Nang tumuntong naman ang buwan ng Nobyembre,
Sangkatutak din na 10 na mga bata ang natagpuan sa Pereira na siyang kapital ng probinsya ng Rizalda. Ang mga batang ito ay may edad na 6 hanggang 16. Katulad ng mga nauna, mababaka sa katawan ng mga paslit ang mga pambubugbog at pang-aabuso na maaaring naging sanhi ng kanilang pagpanaw. Sobrang lala ng kalagayan ng 10 na mga batang ito nang matagpuan sila ng mga pulis. Ang iba ay wala ng mga kamay at daliri. Ang iba naman ay putol na ang mga ari. Lahat ng pinutol na parte ng kanilang katawan ay nakasaksak sa bibig ng mga bata. Napaka-brutal ng method na ginamit ng sospek sa pamamaslang sa mga batang ito. At hindi na ito isang simpleng kaso lamang ng pagpatay. Na mga puntong ito, napagtanto ng mga pulis na may demonyong gumagala sa kanilang lugar. Dito na bumuo ang pulisya ng isang task force na siyang magpapatuloy sa investigasyon. Humingi din sila ng tulong mula sa Interpol at International Crime Police Organization. Noong una, inakala ng mga pulis na ang suspect ay maaaring miyembro ng isang grupo o gang na nagbebenta ng mga organs o maaaring miyembro ng isang kulto. Naging clue para sa mga pulis ang mga bagay na paulit-ulit na nakikita nila sa pinangyarihan ng krimen. Ang mga nagkalat na bote ng alak, mga makukulay na plastik at botelya ng Vaseline. Katulad ng nabanggit kanina, halos lahat ng biktima ay mga bata. Mga batang nagmula sa mahihirap na pamilya. Hinuha ng mga pulis ay iisang tao ang kanilang hinahanap. Maaaring ang taong kanilang hinahanap ay walang permanenteng bahay. Isang tao na mayroong severe antisocial personality disorder. Isang taong nakikipagtalik sa katawan ng namayapa na. O maaari ring isang serial killer. Binalikan din ng pulisya lahat ng patterns. Muli nilang nireview ang halos 5,000 cases sa pagbabaka sakaling may makukuha silang lead. Matapos ang masusing investigasyon, may isang pangalan na lumabas. Ang lalaking ito ay si Pedro Ramirez, isang lalaki na walang permanenteng address at palipat-lipat ng tirahan. Nagbebenta din ito ng kung ano-ano sa mga kalsada. Meron itong history ng pang-aabuso sa mga bata simula pa noong 1980s. Ngunit bago pa lumabas ang pangalan ni Pedro Ramirez, nagkaroon pa ito ng isa pang violation sa pangbubugbog naman sa dalawa niyang pinsan na babae. Walang malinaw na ebidensya na si Pedro nga ang salarin sa pagkamatay ng mga bata. Ngunit dahil sa dati niyang mga kaso, si Pedro ang ginawa nilang prime suspect sa krimen. Ang basihan nila ang mga bote ng alak na ginagamit ni Pedro na lalagyan ng pulot na ibinebenta niya sa daan. Ngunit matapos lamang ang 2 buwan, muling umatake ang totoong salarin. Isang katawan naman ng bata ang natagpuan ng mga pulis sa Tolima Province na ang ibig sabihin, hindi si Pedro ang lalaking hinahanap nila. And this time, ang totoong salarin na mismo ang nagsuplong sa sarili niya sa mga pulis. Nakagawa ito ng isang napakalaking pagkakamali na naging sanhi ng kanyang pagkakahuli. Sinubukan niyang sunugin ang katawan ng mga bata, ngunit masyadong lumaki ang usok. Dahil sa takot, dali-dali itong tumakbo upang tumakas. Naiwan ng salarin ang kanyang damit, salamin at sapatos na siyang naging lead ng mga pulis upang matunton ang totoong salarin. Base sa size ng sapatos na naiwan sa pinangyarihan ng krimen, ang salarin ay may taas na 5'4" hanggang 5'6" feet at may average na pangangatawan. Napansin din ng mga pulis na sunog ang damit na naiwan sa lugar, kaya't maaaring may paso ang katawan ng salarin. Dito na ipinatawag ng Special Task Force na humahawak ng investigasyon ang pinakamagagaling na investigador sa bansa upang tumulong sa investigasyon. Matapos ang lahat, 25 pangalan ang lumabas. At ang una sa listahan ay ang lalaking si Luis Alfredo Garavito o kilala rin sa tawag na Morera. Bago madakip ng mga pulis, may nakabinbin pa pala itong reklamo nang mahuli itong nangmumolestya ng isang batang lalaki sa Villavicencio. Hindi lamang natuloy ang balak nito dahil may isang pulubi na nakialam at nailigtas ang bata sa kamay ni Morero. Katulad ng mga naunang kaso, nakita din sa pinangyarihan ng insidente ang mga lubid at botelya ng Vaseline. Nakumpirma nila ang lahat ng tumugma ang fingerprint nito sa fingerprint na natagpuan nila sa mga ebidensya. Ng mga puntong ito,
positibo ang mga pulis na hawak na nila ang lalaking matagal na nilang hinahanap. Ipinanganak si Luis noong 1957 sa isang maliit na bayan sa Colombia. Siya ang panganay sa 7 magkakapatid at nagmula din siya sa napakahirap na pamilya. Araw-araw ay parang isang laban upang mabuhay. Gutom, pang-aabuso ang inabot nilang mag-iina sa lasenggo nilang ama. Lumaki siya sa isang pamilya na walang puwang ang pagmamahal. Dahil sa kahirapan, napilitan siyang sundin ang lahat ng ipinag-uutos ng kanyang ama. Namalimos siya sa kalsada nang sa ganon ay may maipangbili ng alak ang kanyang ama. Ang tirang pera naman ay pinambibili nilang pagkaing mag-iina. Kapag wala siyang dalang pera, bugbog at pangmamaltrato ang inaabot niya sa kanyang ama. Nagsimula ang pangbubugbog sa kanya ng 5 taong gulang pa lamang siya at nagpatuloy iyon ng halos 7 taon. Nangyari ang lahat ng pang-aabusong ito sa harap ng kanyang ina. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong ginawa upang alisin siya sa sitwasyon na iyon. Sampal at sabunot din ang inaabot niya sa tuwing magtatangka siyang humingi ng tulong sa iba. Dahil sa experience na ito ni Luis, lumaki siyang walang pagmamahal. Walang puwang sa kanyang puso ang kapatawaran. Punong-puno ng galit sa kanyang dibdib at wala siyang ibang hiling kundi makapaghiganti. Kung hindi man sa kanyang ama, ibabaling niya lahat ng kanyang trauma sa mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sa madalit sabi, sa mga bata. Sa pagdaan ng mga taon, hindi na nawala ang hangaring iyon sa isip ni Luis. Nagsimula ang lahat sa mga hayop. Pinapatay niya ang kahit na anong hayop na kanyang makasalubong. May ibang hay na hatid para kay Luis ang makita na unti-unting nauupo sa paghinga ang kanyang mga biktima. Parang nabubuhay ang kanyang dugo sa tuwing makakapatay siya. At hindi nga nagtagal, full-blown na ang adiksyon na ito ni Luis. Nang tumuntong ng 16, nagdesisyon si Luis na umalis na sa kanilang bahay. Naging palaboy siya. Pinasok niya ang kahit na anong trabaho na kanyang makita. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, naroroon pa rin ang kagustuhan na pumatay. Nagpalipat-lipat siya ng probinsya upang mabura ang kahit na anong tris na kanyang naiwan. Mas magiging madali para sa kanya na magpalit ng pagkatao kung magpapalipat-lipat siya ng lugar. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, nagkaroon si Luis ng mga nobya. Taong 1980 nang nakilala niya ang isang beautician na nagngangalang Claudia. Meron ito mga anak at base sa kanyang testimonya, tinrato niya ang mga batang ito na parang tunay na mga anak. Subalit hindi naglaon, iniwan din siya ng babaeng ito dahil masyadong maliit ang kanyang sweldo. Sa pagdaan naman ng mga panahon, nagkaroon siya ng erectile dysfunction o sakit kung saan hindi tumitigas ang kanyang ari kapag nakikipagtalik. Dahil dito, mas lalo siyang na-frustrate sa kanyang buhay. Tinarget niya ang mga batang galing sa mahihirap na pamilya, mga palaboy, mga batang wala ng pag-asa sa kanyang opinyon. Mas madaling manipulahin ang mga batang ito dahil kalimitan ay kumakalam ang kanilang sikmura. Kaunting pagkain lamang o tinapay ang ialok niya sa mga ito ay sasama na ang mga ito sa kanya. Nagpapakilala siya bilang isang mabait na tiyo, isang misyonaryo, minsan photographer, minsan naman ay recruiter at pinapangakuan ang mga bata ng trabaho. Kalimitan sa mga batang ito ay gwapo at may kulay asul o berdeng mga mata. Dahil sa pangakong pagkain, pera o trabaho, madali niyang namamanipula ang kanyang mga biktima. Dinadala niya ang mga bata sa liblib na lugar at pagdating doon na niya ilalabas ang totoo niyang pagkatao. Bago paslangin, pinahihirapan muna niya ang mga bata. Binubugbog, hinahalay, pinagpipira-piraso ang mga katawan. Binababoy pa rin kapag wala ng buhay. At pagkatapos itatapon niya ang kanilang mga labi sa liblib na lugar, sa mga ilog, sa mga butas na walang sino man ang makakapansin. Naging playground ni Luis ang buong Colombia sa napakaraming taon. Dahil sa severity ng mga kasong ito ni Luis, nabansagan siyang Monster of Genova or Colombia's Demon. Taong 1996 nang mapadpad si Luis sa Tunja, Boyaca Province. Nagpanggap siyang isang pilay at may tungkod. Dahil sa kanyang kondisyon, marami ang naawa sa kanya kaya't marami ang nagbigay sa kanya ng limos, pagkain, gamot at kabaitan. Sa tuwing magkakapera, pumupunta siya sa Bolivar Square
upang mamigay naman ng candy at soft drink sa mga bata. Minahal siya ng mga tao doon, lalong-lalo na ng mga bata. Ngunit lahat ito ay balat kayo lamang. June 1996, biglang nawalang parang bula ang batang si Ronald. Nagsumbong ang nanay ni Ronald sa pulis at base sa mga witness, nakita nila na kasama ni Luis ang batang nawawala. In-interview siya ng mga pulis ngunit mariin niyang itinanggi ang pagkakadawit sa pagkawala ng bata. Dahil wala namang ebidensya, natenga ang kasong ito. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Luis sa istasyon ng mga pulis, umiiyak at humihingi ng saklolo dahil pinagtatangkaan di umano ng pamilya ng batang si Ronald ang kanyang buhay, gayong wala namang malinaw na ebidensya na nasa kanya ang bata. Dahil sa palabas na iyon, nagawa ni Luis na makaalis sa lugar at hindi na ito kailanman nakita pang muli sa Tunja. Simula noon, wala nang naging trace si Luis. Nagpalit-palit ito ng pangalan, ng address, ng tirahan, ng taktika, kaya't naging napakahirap para sa mga pulis na matunton ito. Sa tulong ng kapatid ng kanyang dating nobya, nagkaroon ng matibay na ebidensya ang mga pulis. Ibinigay nito ang mga koleksyon ng dyaryo na hawak niya. Sa mga dyaryong iyon, makikita ang balita ng mga nawawalang bata. Hawak niya rin ang mga bus tickets, resibo ng motel, mga resibo ng mga bahay na tinirahan ni Luis at lahat ito ay akma sa petsa at lokasyon kung saan natagpuan ang mga biktima. Natuntun din ng mga pulis ang isang suitcase na may lamang tali, Vaseline container, magazines, mga underwear ng mga bata at mga larawan ng mga batang lalaki. Pinatunayan din ng witness na lango si Luis sa pag-iinom ng Rocote brandy na siyang parehas na bote na palaging natatagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Nakita din nila ang isang notebook at kalendaryo na nakadikit pa sa pader. Laman ng notebook na iyon ang mga petsa at lokasyon ng kanyang pag-atake at bawat detalye ng krimen na kanyang ginawa. Ang notebook na iyon ay may lamang daang-daang pangalan at impormasyon ng mga biktima. Sa kalendaryo naman, markado ang mga petsa ng kanyang pag-atake. Taong 1999 nang madakip si Luis. Isinailalim nila ito sa interogasyon at ng mga puntong ito, hindi pa alam ni Luis na solid na ang ebidensyang hawak ng mga pulis laban sa kanya. Mariin nitong itinanggi ang pagkakadawit sa kaso ng pagpatay. Subalit alam ng mga pulis na nagsisinungaling si Luis. Tumagal ng halos 10 oras ang interogasyon. Dahil na rin sa pagod at stress, hindi naglaon ay umamin na rin si Luis sa kanyang kasalanan. Umamin ito sa ilang mga kaso at dito na niya ibinahagi kung paano niya pinaslang ang mga bata. Base sa testimonya ni Luis, sa napakaraming taon, nagpanggap siya bilang monghe, pasyente, manlalakbay, street vendor na nagbebenta ng candy upang maangakit ng mga biktima. Ang target niya ay mga batang lalaki. Hindi niya di umano planong pumatay, ngunit taong 1992, hindi na niya napigilan ang kagustuhan na pumatay. Umiinom di umano siya ng alak dahil mas kalmado ang kanyang mga ugat sa tuwing may karga siyang alak. Sa dami ng kanyang napatay, may isang bata di umano na tumatak sa kanyang isip. Ang batang iyon ay si Julian Pinto. Dinala niya ang batang ito sa tubuhan. Itinali, minolestya, hinalay at saka pinatay. Tumatak sa utak niya ang batang ito dahil habang isinasagawa niya ang kanyang kahalayan, may cross na kahoy na nakatarak sa gilid ng tubuhan. Nakatanaw siya sa krus habang isinasagawa niya ang lahat. Habang nakatitig sa krus, may boses di umano na bumulong sa kanya at sinasabing isa siyang demonyo. Na lahat ng kanyang kasalanan kung iipunin ay mas mataas pa sa bundok. Itinagdag niya din na may isang bata siya na pinalaya. Ang batang iyon ay si William. Dinala niya ang batang ito sa isang abandonadong bahay. 12 oras niyang pinagparausan ang batang ito. Bandang alas 5 ng madaling araw, nagdesisyon siya na pauwiin si William sa kanilang bahay. Ang kanyang dahilan ay dahil birthday niya ng araw na iyon. Pa-birthday niya di umano iyon sa kanyang sarili. Sa pag-asang mabibigyan ng leniency, nagbigay pa si Luis ng mas maraming impormasyon na siyang magbibigay linaw kung saan matutunton ang iba pang labi ng kanyang mga biktima. Sinabi niya sa mga pulis kung saan niya inilibing
o itinapon ang labi ng mga bata. Isinailalim din sa pagsusuri si Luis at base sa mga psychologist, meron itong severe antisocial personality disorder. Meron itong mga pathological tendencies, obsessive control, paranoid delusions, nakikipagtalik sa labi ng yumao na, at marami itong paniniwala patungkol kay Satanas. Nag-ugat lahat ng ito sa trauma na naranasan niya sa loob ng kanilang tahanan. Taong 2000 nang magsimula ang trial para sa mga kasong nakasampa kay Luis. Base sa investigasyon at sa sarili na rin niyang kompesyon, nagsimula ang paghahasik niya ng lagim noong 1992 hanggang 1998 sa buong Colombia. Nakapatay siya ng mga bata sa 59 cities, 11 probinsya, at ang total na bilang ng kanyang biktima ay pumalo ng 172. Dahil sa bilang na ito, nakuha ni Luis ang titulo na siyang pangalawa sa pinakamapanganib na mamamatay tao sa kasaysayan ng bansa. Ang una sa listahan ay ang lalaking si Pedro Lopez na nakapatay ng mahigit sa 300 batang babae. Sa 172 cases na nakasampa laban kay Luis, 138 cases ang nagresulta sa paghatol. 32 cases ang under investigation pa at ang 2 naman ay naghihintay ng hatol o appeal. Taong 2001 lumabas ang pasya ng korte. Dahil nabuwag na ang parusang kamatayan sa Colombia, nabigyan si Luis ng 1,853 years and 9 days na parusang pagkakakulong, na siyang pinakamahabang sintensya na natanggap ng isang salarin sa history ng judicial system ng bansa. Ngunit base sa Colombian law ng panahong iyon, walang sintensya na maaaring lumagpas ng 40 years kahit na ano pa mang klase ng kaso ang nakasampa sa salarin. So in reality, 40 years lamang na makukulong si Luis na napakalaking agwat sa justice and legal limits. Ang masama pa dito, maaari din itong mabigyan ng parol kung magpapakita ito ng magandang asal sa kulungan. Dahil sa balitang ito, nagkagulo ang buong Colombia. Nagkaroon ng panic dahil siguradong marami na namang batang mawawala kung sakaling makalabas si Luis sa kulungan. Isinulong ng mga social organization at mga legal experts na magkaroon ng constitutional reforms na magbibigay ng permiso na magkaroon ng parusang habang buhay na pagkakakulong ang mga kaso na related sa mga bata. Ngunit katulad sa ating bansa, naging napakabagal ng pag-usad sa pagbabago ng batas. Habang nakakulong naman, nagpaunlak ng napakaraming interview sa telebisyon si Luis. Humingi ito ng paumanhin sa pamilya ng kanyang mga naging biktima. Taong 2003, inamin nito na meron pang 28 na kaso ng pagpatay na hindi na isama sa investigasyon. 23 sa mga biktima ay mga bata din. Kaya't pumalo sa 200 ang total na kanyang napaslang. July 2021, matapos ang mahabang debate at matagal na paghihintay, inaprubahan ng gobyerno na muling maibalik ang parusang habang buhay na pagkakakulong. Ito ay maibibigay sa mga taong sangkot sa pagpatay o pang-aabuso ng mga bata. Ngunit mag-a-apply lamang iyon sa mga kasong na-i-file matapos maaprubahan ang pagbabagong ito sa batas, kaya't hindi pa rin sakop si Luis sa rebisyong ito. October 12, 2023, bandang 1:00 ng hapon, si Luis ay binawian ng buhay sa ospital sa edad na 66. Hudyat na sarado na ang isa sa pinakamadilim na chapter ng Colombia. Dahil sa tindi ng mga kasong ito ni Luis, marami ding mga producers ang nagsadula ng buhay niya sa telebisyon. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.